Aling Tetays, Kwentong Pambata. Pamagat ng kwento, bagsik ng tadhana, lakas ng pamilya. Si Mang Berto ay isang karpintero. Bagaman simpleng tao, matyaga at masipag siya sa kanyang trabaho. Ngunit kahit anong pagsusumikap niya, hirap pa rin silang makatawid ng pamilya sa pang-araw-araw. Si Aling Cora, ang kanyang asawa, ay naglalaba sa mga kapitbahay para makatulong sa kita. Ang kanilang mga anak, kahit bata pa, ay tumutulong din, naglilinis ng bahay at tumutulong sa maliliit na gawain. Kapitbahay nila, sina Engineer Robert at Doktora Lisa, isang mag-asawang mayaman at kilalang mataas ang estado sa buhay. Maayos at magarbo ang kanilang bahay, laging bago ang mga gamit at maagara ang mga sasakyan. Ang kanilang mga anak ay nag-aaral sa pribadong eskwelahan at walang nararanasang hirap. Subalit, sa likod ng lahat ng ito, mapangmata sila. Madalas nilang ikumpara ang sarili nila sa mga mas mahirap na pamilya gaya ng kina Mang Berto. Para kay Engineer Robert, kaya mahirap ang mga katulad nila Mang Berto ay dahil tamad sila. Kung mas masipag lang kayo, hindi kayo maghihirap, ang sabi ni Engineer Robert minsan kay Mang Berto, na nakikinig lang ngunit hindi sumagot. Alam ni Mang Berto ang halaga ng pagsusumikap at alam din niya na hindi sapat ang sipag upang agad umangat sa buhay. Kailangan din ng tiyaga, pasensya at ang tamang pagkakataon. Lumipas ang ilang taon, patuloy na nagsikap si Mang Berto. Tinanggap niya ang lahat ng trabahong kaya niya, mula sa maliliit na pagkukumpuni hanggang sa malalaking proyekto. Sa bawat trabahong natapos niya, dumami ang kanyang mga kliyente dahil sa kanyang mahusay na trabaho. Unti-unti nagsimulang umunlad ang kanilang buhay. Nagsimula siyang makipag-partner sa mga kontratista at kalaunan, nagtayo siya ng sariling maliit na negosyo sa pagkakarpintero. Ang mga anak niya na ngayon nakapagtapos na ay tumutulong sa kanilang negosyo at ang buhay ng kanilang pamilya ay unti-unting umangat. Samantala, ang pamilya ni Engineer Robert ay unti-unting naharap sa problema. Dahil sa labis na pagpapakataas at magastos na pamumuhay, napabayaan ni Engineer Robert ang kanilang pinansyal na estado. Si Doktora Lisa naman ay nagkaroon ng issue sa kanyang trabaho, kaya napilitang huminto sa pagdoktor. Unti-unti, ang mga gamit nilang magagara ay naisangla at ang kanilang bahay na dating napakaganda ay naipagbili upang bayaran ang mga utang. Sa huli, ang dating marangyang pamilya ni Engineer Robert ay natutong mamuhay ng simple, habang ang pamilya ni Mang Berto ay nagtamasa ng kaginhawaan dahil sa kanilang pagsusumikap, tiyaga at hindi pagsuko sa hamon ng buhay. Aral ng kwento, hindi permanente ang estado ng buhay ng tao. Ang yaman at kahirapan ay maaaring magpalit at hindi tamad ang lahat ng mahirap. Ang sipag at tiyaga sa tamang pagkakataon ay maaaring magbunga ng tagumpay. Hindi rin garantiya na ang yaman ay mananatili kung walang pagpapahalaga at tamang pamamahala. Mga tanong sa pag-unawa. Una, ano ang pangunahing dahilan kung bakit umangat ang buhay ng pamilya ni Mang Berto? Pangalawa, ano ang nangyari sa pamilya ni Engineer Robert at bakit bumaba ang kanilang estado sa buhay? Pangatlo, ano ang aral na nais iparating ng kwento tungkol sa kahirapan at kayamanan? Sa iyong opinyon, tama ba ang pananaw ni Engineer Robert tungkol sa mga mahihirap? Bakit? Para sa mga kwento puno ng aral at saya, huwag kalimutang i-like, i-follow, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sama-sama tayong maglakbay sa mundo ng mga kwentong pambata. Salamat!